Mabagal din na pagdating ng mga resulta. Pops J, sa isang press conference nga kanina umaga, pinabulaanan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang sinasabing dagdag bawas at vote manipulation. Paglilinaw ng COMELEC mula sa mga presinto ang real-time na datos na kanilang nakukuha at ito ang pumapasok din sa server ng COMELEC, media at election watchdogs. Ang kaibahan lang ay kung mayroong programang ginagamit ang mga entity para linisin ang pumapasok na datos. Narito ang naging pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Yung pong sa NAMFREL, PPCRB Media, Majority-Minority, hindi siya real-time kaagad. Kasi kinakailangang iproseso yung data na natatanggap nila. Sa amin, kita nyo kaagad yung boto. Dito sa mga entities na to, baka hindi nyo pa kaagad makita ang boto. Sinabihan po namin sila, yung mga nakakatanggap na ito. Yan. Merong program na kinakailangan kayong gawin. Yung program na yon naglilinis. So that ang matatanggap nyo, sa halip na 5, yung 3 na lang. Dagdagan ng 2. Nilinaw din ng COMELEC Naglilinis, ang pinadala ay election returns mula sa clustered precincts at hindi ang vote tally. Hindi rin daw sila maaaring maglabas ng ranking o listahan ng mga nagwawaging senador hanggat hindi opisyal na matatanghal. Nagmula ito sa obserbasyon nga, tulad mo nang sabi mo, Pops J, na hindi angkop na naobserbahan ng ilan na hindi raw angkop ang lumalabas na bilang ng mga boto sa dami ng election returns na pumapasok sa COMELEC. Napansin kasi ito ng marami na may milyong-milyong boto na biglaang nawala sa isang kandidato. At sa ngayon, Pops J, tulad nga ng nasabi mo, nangunguna pa rin talaga si Senator-elect Christopher Bongo. At base rin sa nakuha nating datos mula naman doon sa canvassing naman ng votes para sa local absentee voting, nangunguna din itong si Bongo with over 45,000 votes. Sinusundan din siya ni senatorial re-electionist hopeful at mukhang magiging senatorial-elect din na si Bato de la Rosa with 44,818 votes. At pumapangatlo si Representative Rodante Marcoleta with 34,000 votes. At yung nasa dulo ay si Colonel Bosita and si Doc Marites Mata with 14,431, sitting in at ranking 13th doon na base sa local absentee votes natin sa Certificate of Canvass. So far, mula doon sa 100,000 na registered voters natin for LAV, ang total number ng balota na nabilang ay 52,067. So yung naging voter turnout doon is around 52.07%. Pops J. Merrimon, may naging usapan daw ba na dapat i-cleanse ng media outfits ang datos na natatanggap nito sa COMELEC data server? Paano naman gagawin kaya yun? Pops J, yun yung pinaalala kanina ng COMELEC na mayroon naman daw dapat na ginagamit na system or program para malinis yung mga datos na ito. Pero laging sinasabi rin ng COMELEC, partial and official counts pa raw ang lumalabas ngayon at dapat manatili pa rin nga umaantaba yung mga nakatutok doon sa official list ng mga magwawagi o itatanghalin na mga senador at even yung mga party list para na lang mas maging secure talaga itong mga nakatutok sa halalang 2025. Pops J. Pero Merrimon, paano ipinaliwanag ng COMELEC yung delay ng pag-transmit sa transparency servers? Hindi ba dapat real-time yan? Yan, delayed. Pops J, real-time nga ito, pero yung isa sa nakikita nila na potential factor kung bakit nagiging iba yung representation o yung presentasyon ng mga datos ay posible nga doon sa paglilinis mismo bago siya mailabas. Pwede yung iba, hindi na ilinis, na ilabas na, o kaya naman ay nai-impact daw yung mga datos. So, may kailangan din daw tignan o busisiin na maigi pagdating sa transmission o yung canvassing nga ng mga boto. Hindi lang para sa servers ng media, pati na rin ito sa election watchdogs, at lalo-lalo na sa lahat ng mga nakatutok na maaari naman daw tignan yung iba pang mga lumalabas na numero sa iba pang mga nakatutok. Pops J. Merrimon, may naibigay din bang statement ang contractor nila na miro hinggil sa mga palpak? Hindi lamang dito sa transmission, kundi pati sa mga automated counting machines na pumalya. Manipis daw na ballot paper at ink na hindi naman daw indelible. Pops J, base sa mga nakuha din natin na reports, yung iba sa mga ito ay para siyang case-to-case basis. Pero yung tungkol doon sa manipis na papel, ang nasabi ng COMELEC dito ay para rin daw ito ay maging efficient at yung sa pagtitipid nga para sa National Printing Office. Pero pagdating doon sa mga automated counting machines, ang pinakasolusyon na ginawa dito, kasi around 300 yung huli nating nalaman na nagkaroon ng problema, pinalitan naman daw agad ng contingency machines, yung mga ACM, para hindi na raw mapatagal yung proseso nga ng pagboboto. At guarantee naman ng COMELEC, hindi naman daw nito
naapektuhan o maaapektuhan yung pagpasok o yung pag-record mismo ng mga balota. Pops J. Pero Yan ang sasabihin ko. Yan lang yan. Ha? Alam mo kasi, George Garcia, unang-una, matagal nang pinapasabog ni Attorney Glenn Chong na hindi ka mapagkatiwalaan talaga. Kasi nga, nakipagkutsaba ka daw kay Lisa Marcos na dadayain ang boto noon, 2022. Noon kay Marcos. So ngayon, maraming problema at maraming palpak na naman itong midterm election na to. Sinasabi niya yung dagdag bawas na walang nangyayari. Maniniwala ba kami sa iyo? Yung unang-una, ng gabi na yun after election, pinalabas ng GMA News na 26 million yung boto kay Senator Bongo. Tapos pagdating ng kinaumagahan ng mga 3:00 ng umaga, biglang naging 21 million na lang yung kay Senator Bongo boto. Grabe ang bawas ninyo, 5 million plus. Saan mo dinadagdag yung nabawas kay Senator Bongo, George Garcia? At hindi lang ito. Bakit hindi ka transparent kasi? Tingnan mo, sa mga OFW, sa aming mga nandito sa abroad, nakatira. May resibo ba? Wala kaming resibong hinahawakan. Bakit hindi nyo ginagawa yan? Sa kalaki-laki ng budget sa inyo, ilang bilyon ang budget ng COMELEC. Bakit hindi nyo pinapag-aralan, hindi nyo pinoprogram na mayroon resibo ang lahat ng OFW na bumoto at sa mga yung nakatira abroad? Bakit walang resibo, George Garcia? Yan ang iniisip namin na hindi mo kami mahihinto sa makakaisip ng masama sa inyo sa COMELEC kasi hindi kayo transparent. At beside that, pinapalabas pa ni ni Attorney Glenn Chong na sa ilang taong makipaglaban niya sa COMELEC sa inyo dahil mandaraya daw kayo. Kaya ngayon, mayroon na namang gagawin si Attorney Glenn Chong. Kami, magsisend lang kami ng mga message kay Attorney Glenn Chong sa mga binoboto namin. Kasi nag-block voting kaming lahat. Lahat kami PDP laban straight. Black voting kaming lahat na nasa abroad. Pero nakapagtataka na bakit nakapasok si Bam Aquino na nagugulat daw siya bakit number 2 siya. Bakit nakapasok si Tito Soto at bakit nakapasok si Ping Lacson. Yan ang nakapagtataka. Ang sabi pa ni Attorney Glenn Chong, sabi ni Attorney Glenn Chong, manipulado na daw yan ninyo, COMELEC, sa loob ng makina kung sino ang gusto nyong ipapapanalo. Yun ang sabi ni Attorney Glenn Chong. Kaya wala ka talagang, wala na kaming tiwala sa iyo, George Garcia. Maawa ka sa amin. Yung boto namin, yun ang dignidad ng pagkatao namin. Please, bumaba ka na, George Garcia. Bumaba kayo, lahat dyan, mga taga-COMELEC. Dahil walang-wala na kaming tiwala sa inyo. Binababoy ninyo, ginagago ninyo kami sa boto namin. Sagrado ang boto namin. Kaya maraming nakapasok na kahit drug lord ngayon, nakaupo bilang mayor ng Liti. Si Erwin Espinosa. Maraming mga hinayupak na nakaupo, nakabalik na naman. Walang-wala na kaming tiwala sa iyo, George Garcia. Anyway, sana itutuloy ni Attorney Glenn Chong ang pag-file ng impeachment sa iyo, George Garcia. Kasi ito na siguro ang huli. Nabubuto kami. Ayaw na ayaw namin ng mga ganitong online putang ina ka. Ibalik mo sa manual.
Manual ang gusto namin, hayop ka, na makikita namin mismo ang pag-count, makikita ng mga watcher, ng mga mata namin, kung sino ang totoong nananalo. Putang ina ka, George Garcia. Ginagago mo kami. Hindi kami naniniwala sa sinasabi mo na walang dagdag bawas. Yung sinasabi mong yung makina na naglilinis, imbis na 5 ang binoto natin, nagiging 3 na lang, binawasan daw, nililinis daw ng 2. Putang ina ka, yung makina mo, bago pa maglinis sa mga buto namin, hayop ka. Kung ganyan yung ginagawa ninyo. Nililinis ninyo yung buto namin, binawasan ng 2. Halimbawa, sa bawat 5 na buto, may bawas na 2. Kasi daw nililinis ng makina. Putang ina ka. Itapon mo yung mga makina mo. Malaki ang bayad yung Miro na yan ngayon. Tinanggal yung yung una, Smartmatic, dahil malala ang dayaan. Tapos ngayon sa Miro, ganito ang nangyayari. Palya-palya. Maraming palpak, maraming problema. Kaya Kumilik, George Garcia, maawa ka na sa amin. Lumayas ka na dyan sa Kumilik. Lumayas na kayong 7 mga doon, komisyoner dyan sa putang inang walang silbing Kumilik. Dahil nakakasuka na po. Nawawala na po ang sarili naming dignidad. Nawawala na kami ng tiwala at walang-wala na po kaming talagang sinusuka na namin ang pangalan ng Pilipinas. Dahil sa inyo. Mga mandaraya. Ayun kay Attorney Glinchong, mandaraya ka daw. Ilang taon mo kaming dinadaya. Ayun kay Attorney Glinchong, putang ina kayo, Kumilik.